So, it's weekend naman pala at it's time na naman for grocery shopping. So, alam nyo naman, nagdudu tayo ng weekly grocery nos at namimili tayo ng mga bits and pieces for this week. At dahil nga, magsisimula na naman yung pasukan next week, ready na naman tayo at aarangkada na naman. So, pupunta nga pala tayo sa Yellow Shop. Ito nga pala yung tinatawag na pack-and-save dito sa New Zealand at dito ka makabili talaga ng cheaper price. Hindi talaga murang-mura. Alam nyo naman yung cost of living dito sa New Zealand is napakamahal na talaga at hindi na mapipigilan. So, obviously, wala ka na matatawag dito na mura. Lahat na nagmamahalan. So, hindi ko talaga alam kung paano tumababa yung presyo ng mga bilihin. Hindi na ata bababa at pataas ng pataas. So, palagi na lang talaga tayong magre-reklamo nito kasi hindi naman talaga muwaba kahit paanong sigaw ng masa ng buong netizen. Nababaan nyo na yung presyo ng mga bilihin para naman ma-afford na natin itong bilhin. At nang matapos na yung paghihirap ng buong masa at buong world. So, hindi ko talaga alam kung sino nagkukontrol ng mga prices ng mga bilihin. Pero, hopefully, madinig nila ito. At, masabi nila, ang dami na naghihirap sa buong mundo. So, balik na tayo sa pag-grocery shopping. So, sumasakit na yung ulo ni Manay. So, first up talagang bubungad sa atin is yung mga veggie at saka vegetables. So, alam nyo talaga, pag winter dito, mahirap talagang mahanap ng mga napakaraming prutas. Apple lang talaga at saka banana. Kaya minsan talaga nagkakana lang ako, bumibili na ako ng dilata ng mga fruits. Mga guava at saka mga lychee, nabibili mo naman yun sa supermarket para naman makakain ng ibang fruits yung mga bata. Otherwise, apples and banana lang talaga. So, meron nga pala tayo ditong Nutella. Ito nga pala ay pasalubong ko sa mga bata. Mamaya alam ko hindi ito healthy, pero minsan lang talaga. Alam nyo, pag nag-grocery shopping ako, kailangan talaga yung merong pasalubong yung mga anak ko para naman masaya sila, happy. So, naalala ko kasi nung mga bata pa kami, mga magkakapatid, nung bata pa ako, is gustong-gusto ko talaga pag uwi ng nanay ko sa palengke, meron siyang pasalubong kahit tinapay lang o kahit anong makain natin. Napakasayan talagang feeling nun. Kaya naman pinaparamdam ko talaga sa mga anak ko na kapag meron akong pupunta ako sa mga grocery supermarket, is meron akong dinadala para sa kanila. So, naghanap nga pala ako ng jam. Ito nga yung pinapalaman ng mga bata ko. Strawberry nga pala yung flavor na gusto nila at mahilig sila ngayon at the moment. So, nag-change yung mga panlasa ng mga bata. So, before gusto nila yung mga Nutella, tsaka cheese whiz, ganun. Eh, ngayon naman gustong-gusto nilang kumain ng jam with bread. So, after nga pala is nagtungo tayo dito sa isang frozen section. Kumuha ko ng whole piece of chicken. Napakaliit lang naman pero dinalawa ko na para magkasya sa buong family. So, natapos na nga ako sa pag-grocery shopping at magbabayad na tayo of course. So, total nga palang nabayaran ko sa pag-grocery shopping natin ngayon is around $350. So, nakakuta tayo sa ating budget. Ayan naman talaga yung weekly budget natin. So, pwede kang mag-less budget or mag-more. Depende na yan sa family ninyo. Kasi kami, meron kaming additional na yung pamangkin ni Mr. Cat with heaps of stuff. I got lots of ham and cheese for lunches. Full. Chicken wings. Me. Beef. French fries. Soda. I have also itlog which is very expensive in New Zealand. 800 pesos for 30 eggs. 100 pesos. Cube. Pasta sauce. Can. Cream. Pie. Macaroni. Mini tinapay. More snack lunches. Something for you if you buy nice. Cookies. Linis. Thanks. My dear, I'll show you what I bought this week. So this is $320 worth of grocery. So this is our budget this week. I bought a lot of meat for this week. So maybe this is Clean your nuts. let's arrange. Oh, that's for the kids. It's $1 in the vacuum mix. So this is after lunch, okay? Okay guys, let's go arrange. And this is for lunches.